Malandungon kini nga chapter maigsoon perting ngiga og real gyud makita sa atong mga mata. Manang suko kayo ang Ginoo sa mga tao. Karon ginapadali na sa Ginoo, pasultihan sila. Kay sa diha makadungog sila sa gospel, basin og maghinulsol sila. Pero daghan may mga Kristohanon nga wala og tagad-ana, wala man sila manugilon. Daghan mga Kristohanon nga lahi ang dagan sa kinabuhi sa. Ako atong tanawon maigsoon, grabe gid kangilngig ang dagan sa kinabuhi karon. Tanawon ra pud ha. Insya, who hold the truth in unrighteousness. Nakabaw sila tarong, pero ilang kinabuhi nga dili tarong. Oh. Tungod daw niya na, because that which may be known of God is manifested in them, for God hath showed it unto them. No? Mabadayag na sa kinabuhi nila. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Nakita na to ang paggama sa Ginoo anak tanan. Gani kung imo sabto na, bisan ang mga kahayupan naa sila'y kalainan sa uban. Unya, wala gyud na siya niyo makita nga ang badjing nga manok ug ang badjing nga mga manok nagkuyog-kuyog na sila ug magprodukto sila daghang itlog. Walay mga masunoy nga nagkuyog-kuyog sila nga nagprodukto sila og mga piso. Na ba? Kaya basig na sa iyo plan ko Sa akong experience sukad tong una hantod karon, ang himungaan gyud ang sunoy mag-uban, mangitlog gyud na sila ngadto pagka piso. Unsakto ba? Pero mga sunoy ako ning agi man ko tong una nagkuano namuhi og mga manok kay handler man ko anong pangderbihay tong una. Kuyugo nimo itong mga sunoy-sunoy dito, madugay, magpatay naman sila madugay, milahi-lahi na sila. Ilahi-lahi nimo sila. Eh gano'n ang mahitabo nila mag-away man sila. Pero kung sunoy gani imong ubanon og ang badye, katong himungaan, no? Kanang babae nga laki, laki. Babae nga manok. Saan ang babae nga laki? Mag-uba na gani na siya, di kakitaan nga mag-iaway sila, magsampukan, dilioy. Mag-abot sa panahon nga, mangitlog itong himungaan. Nga naman, mo produkto sila o piso. Cycle na sa life, mga igsoon. Cycle. Dili pwedeng ubanon nimo ang sunoy nga tusunoy aron manangagan sila, dili na mudagan. Himungaan sa himungaan, dili na mudagan. Himungaan og sunoy, kana mudaghan sila. Pero unsay gihimo sa kalibutan karon maigsoon? Bisan ang tao nga edukado, tanaw ra ang mga manok wala na mag-eskwela. Ang mga langgam wala na mag-eskwela. Pero ang tao edukado. Hambog pa kay sila magsulti sa Bible nga ang Diyos gugma. Wow, pagkanindot kayo. God is love. Ano? Lami pitikon bitaw. Tinuod bitaw nga ang Diyos gugma. Pero tanaw ang kahimtang karon. Dini kung yung basahan sa iyang kapungot sa kapungot sa Ginoo, unsa may dahilan nga nung napungot siya. Because, in sa verse 21, because that when they knew God, they glorified Him not as God. Nagila sila Diyos, pero wala sila maghimaya sa Diyos. Kuya na. Then in Apolosino, they glorified Him not as God, neither were thankful. Dili mapasinalamaton. Unta ang mga Kristohanon, dili unta tang parehaan nino. Nang kabalo kita magamay o madako, kabalo kita mo pasalamat sa Dios. Naagin ang thankfulness di dapat. Pero mo ang reason nga nasuko ang Ginoo di siya, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Hasta ang mga kasing-kasing paito mo niya. Kaya nga naman, grabe yun, katigang yun. Verse 22, professing themselves to be wise, they became false. Ay mga tayo na Verse 23, and changed the glory of uncorruptible God. Na ay Diyos nga, dili siya, no? Uncorruptible God into an image made like the corruptible man. Gililok nila ang dagway sa Diyos daw sama sa tao. Ingon ang pulong sa Ginoo. Sa katong dili, kanang walay katapusan nga Diyos ngadto sa tao nga corruptible nga tao.
and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Ipakasama nila og Dios bisan ang mga imahen sa gitawag nato mga mananap. Suko kayo ang ginawa na no? Yung sa verse 18, sa verse 24, wherefore God also gave them up to uncleanness. So gitugyan sila sa kahugawan ang tao through the lust of their own hearts, tungod sa pangibog sa ilang kasing-kasing. Iyon ang polo sa Ginoo, to dishonor their own bodies between themselves. An-awara ko na ang kahimtang, no? Ginani ang dagan sa kinabuhi sa tao. Bantayan na to pag ayaw may son, kaya ang Ginoo masuko gyud ani. Siya mo ni ang ginahimo sa mga tao daw karon sa tibok kalibutan. Unta dili ta mo apil-apil ani. Karon dili ta makapasubo sa aton Dios. Din siya who changed the truth of God into a lie. Ano hibalo kas kamatuoran unya wala nimo buhata, imo na siyang gipaka bakakon ang Dios. Then siya and worship and serve the creator more than the creature more than the creator, who is blessed forever. Amen. Ang ginasimba na Hinoon sa tao kadtong mga binuhat sa Dios, dili ang nagbuhat ana. Kuya no? Wala mga tao karon di na mosimba kay ganang trabaho nila ana gipaka Dios na nila ang mga butang ng mga binuhat sa Dios. Unta dili na mahitabo sa atong mga Kristiyanon. Ay uban pag naay trabaho, no, pag walay trabaho, mangandoy nga Ginoo tagay mig trabaho. Nanay trabaho, himuon ng pong Dios ang trabaho. Wala dili nakasimba kay nga naman busy sa trabaho. No, wala nay panahon kay busy na kay sa trabaho. Maigsoon ay mo kalimot ang kapungot sa Dios ingon sa verse 18. Madayag gyud na siya. No, madayag siya. Pag naay trabaho, una nga ang Dios nagpaylo na sa imo na. Ayaw pag ikalaban ang Dios sa imong katrabaho. Ayaw. Ang iyong trabaho, nanay trabaho, ayaw mo ang Dios ang trabaho. Ang Dios nga naghatag sa imong trabaho, mao ay imong alagaran, dili nang imong trabaho. Nara ba, amen? Karaghan karon mo ni karon, no? Nang batayan na to na, especially sa ato ang mga Christians. Verse 26, for this cause, tungod daw ani, no? Tungod daw anang mga panghitabo siya, God gave them up unto vile affections. Ingon sa verse 26, tungod daw anang kining kabadlungon sa tao, itugyan sa Ginoo ngadto sa daot nga mga pagbate. That is vile affections. For even their women, natanaw ra kay bisan daw ang ilang mga kababayan did change the natural use. Ang mga kagamitan sa mga babae, wala giusab na nila into that which is against nature. Unsa may pasabutan na? Ang mga babae nagpakalalaki na. Nanay mga babae nga mo na mangulitaw na Hinoon sa lalaki. Ano yun? Mangulitaw ang term na? Manguyab. Ang term na ito, manguyab na. Sige na ba, kanus-ama ko ni mo sugton. Mga babae ni mga pas-apas dito sa mga lalaki. Kaya nga naman, aron sugton. Pastilan nga kalaki na, no? Ang natural na use, Maikson, ang babae ginuhulon sa buong lalaki. Sakto ba? Right. Christians, paminaw mo pagayo ha. Christian, ayaw din mong kabalaka bisan sa statistics na to 1:12. 12 ka babae sa usa ka lalaki karon. Gamay ra gid ang lalaki kumpara sa mga babae. But ay kalimot ha, we have God nga dili siya mahutdan og supply. Pangayo ra mo sa Ginoo. Ayaw ka nang nakita ninyo nga kanang tingali akong ubanan. No, that is not. Kaya nagtuo tingali kag maayo na siya sa imong mga mata. Pero wa ka kabalo sa sunod sa kasing-kasing ana nga pag mag-ipon mo, pag mag-uban na mo, nagiaway mo pirme. Tagam. Namay nagsilutihay ra ka nagsingkahay ra o gisumpag pa ka. Napoy mga babae gyud kay musakol bisag way daganan na. Nalaparuan. Ikaw naguna-una kauras-kauras. Wala naghilak na dayo. Maigson wala na bagay pagmahay nga naguna. Ulahi gid ang pagmahay. Nga naman ang pagmahay man gud resulta na siya sa sayop nga desisyon.
Kaya kung insakto ang imong decision, dili mo ka magmahay. Pero nasayop ka na imong decision, at the end, magmahay, gid ka, ano man, may pagwala ko ni buhat, ano? Kaya nasayop ang imong decision. Para na mga tao nagsistihan tos kaluwasan, yung mabot ang panahon, mga impyerno na sila, mansa, may pag nagtuo ko na, wala na. Kaya dito na kasi impyerno, wala na exit. Hindi nga ng Bible, wala na exit. Dato ganit. Hangip siya, pwede, wala na. Pagkatagag 2 billion, wala na imong kwarta dire. Dili na makapalukat sa imong kalag dito sa impyerno. Karon ra gina, aron sa magmahay. Decision making na, dapat nakaangkon jud ka kaluwasan sa imong kalag karon pinagi kang Kristo. Na dili gina masayop, kay kung masayop pa diha, ay so pagkamatay nimo impyerno gid ka. Pero bisa pag nabaptist ka, bisa nabaptize ka sa preacher sa baptist. Yes, nabaptize sa baptist ka na member. Dili man ang membership sa simbahan mo makapaluwas nimo. Ang relation man nimo sa Ginoo. Nasiguro ha, magta na uban mga Kristohano nakabantay sila nga, murag dili ko sure ato pagkadawat ang utong murag nagduha man ko. Kumana, mag-renew sila silang commitment. Ginoo, pasaylo ako, dawaton tagad kang akong Ginoo maluwas. Na pastor, magpa-rebaptize ang tago pastor. Nga naman, kumuno pastor, murag duha-duha mo ko ato pastor kung luwas ba kong dili. Karon luwas yung pastor kada dawat mo jud ko. Kaya baptize ta. Di mo na wow. At least imong naghimo para sa imong kaayuhan na. Naliguro lang gid ka ba? Diri sa kayong may ng pulo sa Ginoo ang mga tao ingon nila, ang mga babae nagpakalalaki. Gahapon atong isa ka gabi sa tuwadlaw. Bisan ang natural nila. Ingon sa verse 26, for this cause tungod daw ana God give them up. Itugyan na hinuon ka sa Ginoo ngadto sa daot nga pagbati. Kay bisan ang mga babae daw they change the natural use into that which is against nature. Lima kag ang mga babae karon mo na imong ulitaw sa babae na po yung pangulitawan. Di ko magikunin mo gid bala. Ano mga tumboy ang tawag ana to? Nagikonsente na karon sa atong government. Sa pipila ka mga lugar. Kaya naman, makita mo sa social media nga, nagpasalamat yun mi kay kuana ang among ginikanan, naghiusap po, nagsuporta sa mga astilan hasta mga ginikanan, ning suporta. Nga tuisun nila ang kamatuoran gikan sa Dios. Dili lang ang Ginoo mo ilang gituis, hasta ang pamalaod sa maong Republic of the Philippines. Nga naman, ang family code, nagsulti siya nga ang nasa union, babae ra gyud lalaki. Nakikasal ang babae. Pero nagtuupong wala gito sila yung marriage certificate. May di kapailan sa PSA anak kung yung kasal ka o mo gito kung apas, wala gini sila kay kung naamang ganina kung kayo sa palitan sa PSA na kaysa mo agyatagan mig license to solemnize marriage gisultihan yun mig ang family code ang kaslon babae rag lalaki. Kaya ang resulta, husband and wife man na siya padulong. The groom and the bride. Nya mahimo silang husband and wife after sa kasal sa ceremony. Na kung atong sabton karon sa kalibot may sun grabe na, no? Na ay gipamalayan kay nga naman pangasawon siya. Dili pa man kaasawa na, gipamalayan siya. Hinaog apil ang babae. Pag pangulisong sa paglakinan, hinaog. Hinguban. Hingay po na. Dili mo na insakto mo, dili na natural nga. Kaya ta may son, gipamalayhan ka ni kabot pos gipabalo lang ito nga pangasawon ka. Wa po gani ka maasawa, wa pa kilabot dito. Nakuha na to? Amen? Ngano nasuko ang Ginoo? Nga ako ni gipabalo sa inyo ha? Kay apektado ta sa kalibutan panghitabo sa kalibutan. Kaya nga naman ang magbaha, wala ta maapil. Ha? Di ta maapil sa mga baha. Sa kanang mga baha, mga linog, mga ipadala sa Ginoo sa kalibutan tungkol sa iyang kasako sa kalibutan. Niya pa mo ko ta dire, munang madamay ta. Nang akong punto, nganong ipahibalo na sa tuwa, lagi na sa mga Kristiyan, aron di ta mo apil. Ibasig mo abot na po ng panahon hinoon nga, Pastor, magpakasal mi ni so. Ha?
Lalaki sa lalaki, babae nga to sa ay di masampalo tingali gid kanako. Ay nalay ko pakita sa office ana. Kay ginsulto nimo ang akong office. Mo backslide ko pastor. Uy, daghang pultahan diha pili lang. Ang akong punto diha kung di ka magpatuo sa pulong sa Ginoo, ug ngano tigtinir man nimo? Di ba? Unsa may pulos kung magwali ko nga di magkamutuo? Ano gawas? Wala akong mangabog ha. Wala akong mangabog. Pero kung mo na'y gusto gid mo kay di ka magpatuo. Himo ano ko tag istorya nimo nangabog si pastor. Ngadto sa babae ang resulta na. Then ingon sa verse 27, and likewise also, di lang mga lalaki di, ang mga babae di, hasta ang mga lalaki po, ingon sa verse 27, and likewise also the men, o ingon pa sa mga to sa mga kalakitan, leaving the natural use of the woman, bearing in their lust one toward another. Liman ka anak? Imbis kay angay imo higugmaon babae, kaya may mong asawa na mo. So, ano po, si Mr. mo na yung gikinahanglan. Na kung tumboy itong babae na itong babae, bayot na po na eh. Lalaki po sa lalaki ang gusto niya. Ay, oy, na! Sao na lang eh. May isang grabe ka garadyo. Kasi makita ko, mga professional mo ito eh. Ano ba na yung mga teacher na eh? Kadaghan mga teacher na kailangan ko eh. Yahoran ako ba? May pamang maayo pa man ang manok ani nga mag-eskwela ba? Kay nagsunod pa sila sa natural nga pamaagi. Nga ang ilahang himuon nga kapikas sa ilang kinabuhi ingon nga manok, ang sunoy bajigid ilang pangitaon. Ang unggoy, wala mo ginagtao ng unggoy. Ang forma, ang kamot, tiil, nalay ko. Ungisi, wala kang tao, no? Pero wala ko makita nga nagkuy-kuy mga unggoy, laki o laki. Nya, nagdala silang anak nila. Nakato mo ka ng desa, ibabaw ka ng lugaran na dapit sa... nakato man may? Ay nagbabag yung anak ka ito yung badje. Kaya nga naman, naasay laki. Wala kayo makita, no? Ang ba itong lapupoy bayot sa unggoy? May isang ngilingig kayo paminaw na yun ang pulong sa Ginoo. Pero tingso ko agad ang ginawa na eh. Wala ba yung mga uwan ng mga bakla? Ang matasa ilang mo na ho na kasing-kasing nila. Wala yung mga uwaw? Dili sa Bible yung ang pulong sa Ginoo. Suko kayong ginawa nila. Dili mo ko against, dili mo ko makig-away ang mga bayot, mga tumboy. Dili, palanggaon gyapon nato sila, sultihan gyapon sila gospel. Kaya mo man pamaagi nga mausab ang dagat sa kinabuhi nila. Pero kana ilang gipanghimo, dili gid maayo. Manidumta na to ng gihimo nila. Limang kag naiminyo, gibian ang asawa kay hingkoyog sa bakla. Wala diri na hitabo na diri sa sibagat. Nakunadunggan na. Nasa kaipon babae ha. So pwede to union, maburos itong babae madugay kay laki o babae man to. Pero nakauyab siya bayot. Gibiyaan ang babae kay bayot. Tuwa sa bayot mo uban. Asa man ang utok atong nagihatak? Basig na Kristohano po rin na nga. Pastor, makakwarta mo punta. Ay, nako. Sala mang gitingali mag-ampog, dili maayo sa inyo, pero itogyan tagi kas Ginoo, Lord, ipakita na may mong sampol sa bagat. Hangyo ko sa Ginoo in taon. Nagwali ba ko si mong wali sa iyong pulong? Pero kung nisupag kini siya Ginoo niya, membro ra ba nako, ipakita sampuli. Kung yung padalang ginugkilat, kasunod niya, diagos yung mutong ba, kaya, wala na kapatyon. Apa kirig-kirigon di ka? Ano? Muna! Motor pa! Saat magkitingali mo ko na, pero hindi, naging kumanong mo sa imuha, pero ako itog dyan tayo kasi Ginoo.
Ginoo imo ha maning. Ako shepherd, under shepherd naman ko pero Ginoo ra gid maayo. Si Moses diay, sa panahon nga gito gyud gito dili maayo. Yung hawa mo na Moses. Kaya ito na ipakaon sa yuta. Buak ang yuta, palamon sila. At prove gito nga gamanan gyud ang Dios. Liman ka asang balay, napil, suta na. Pero ang nabilin ba, saan? Muapil po mo! Alisan gito na nabilin, kaya nakakita gito sila, gikaon siya sa yuta. Pero sa unahan, pabadlong gyapon ang uban. Ano? Pray para po na maikson nga, dili kita perfect, masayot gyud gyapon ng tao. Pero nang walihan gyud ta, tudlo antas pulong sa Ginoo, kay mo ni ka matuoran. Basi na naghuna-huna ana karon ba kay nganong gipadala sa Ginoo nga mensahe ni? Basig na ana sa tuwa maghuna-huna pa lang. Kuyog-kuyog mo ng mga bakla, basig mabakla mo madugay. Primero na sundok-sundok na primero, nadugay na pareha mo. Yo. Kung ito bang mga bakla, sabihin na lang ninyo. Pag diligin mo to, ayaw mo kuyog niya. Kaya ayaw mo kalimut ha, do not underestimate the power of influence. Kaya sa atong panahon karon maigsoon, bisag unsa pa nimo kabuotan, bisag unsa pa nakaligon, paminaw pa kayo ha, even nature tells us nga ang sayop mas dali kayo maka-influence kaysa insakto. So careful na lang. Careful na lang. Kaya nga naman, makadaot yun kung di ta magbantay. Iyon ang pulong sa Ginoo sa verse 27, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, buried, no? Buried in their lust one toward another. Men with men. Nagiklaro natin sa Ginoo. Men with men. Working that which is unseemly. Talagsaon, dili kung normal, ano? And receiving in themselves that recompense of their error which was meet. Tanawa ra gud akong imong sapton maigsoon. Perting ambot na lang ni kalibutan gyud. Pero kay di apa man kita diri karon. Gitudloan ta nga magbantay ta kay masuko gyud ang Ginoo ani. Ako tunguna magbayot-bayot ko tunguna. After ko sa kanan na drama-drama tunguna, himo ko lang bayot, himo lang tigulam sa kuno aron makapatawa mi. Ma-enjoy kayo ang kadaghanan. Sa dihang naluwas ko magmo halano. Ay no, di po gito. Ino, wa ko kung maluwas ato pero i-consider gyud po sa Ginoo tingali ko akong kabayot-bayot tunguna. Di mo kubayot kana ra sa mga comical skit kibali. Himo man dili gyud mag komedya ang Dios ba. Tinudon gyud nato ang Dios. Kaya di siya magkumidyo-kumidyo ba yan? Amen? Sa verse 27 siya, with men with men, working that which is unseemly and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. Verse 28, and even as they, ingusap sa ila, no, did not like to retain God in their knowledge. Nahibalo sila, pero dili sila magpabilin diha sa kahibalo sa Dios. Oh, tudluan pero di mo pa to. God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Anawa kung dili ka magpato, itugyan na gud Ginoo ka sa Ginoo nga pawad-an kag tarong nga pangunaw. Kana ang reprobate mind ay dili na tarong. Gubuon ang insaktong pangunahon nimo aron maghimo ka sa mga butang na dili na gid maayo Ginoo. In other words, maglala ang imong sitwasyon, magkagrabe ba Ginoo. Mabitaw kung naata sa kasaypanan, ang pinaka-wise gid anak, i-align gid nato dahil ko kinabuhi Ginoo ko sa ilo ako. Tagay ko grasya Ginoo. Mahibalik ko sa insaktong dalan. Mo gini pinaka-insakto. Nga naman, ang Dios taas lagi pailog. Pero dili ka mag-repent, pitik ka padulong. Pailob lagi ang tatay, tinod bitaw na, pero maabot ang panahon, malatosan gid ka. Pag di ka pataw sa latos, naman na, itugyan na din ka sa dili maayong kahintang. Naman na ang resulta, miserably kinabuhi. Ayun na wala ta. Kaya dili gid maayo ang resulta, miserably kinabuhi.
Sa miserable nga kinabuhi, wala kay kalinaw, wala kay kalipay, no? Alboroto imong buot, pagkatapos dili nimo makita ang panalangin sa Dios. Pero kung nakasinsakto, patagkaroon ko na, ma-detect nimo ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Manapahinumduman ta, gisultihan ta ani mga butana, kay mapungot yun ang Dios ani. Sa verse 28, verse 29, being filled with all unrighteousness, no? Mapuno na Ginoo ka sa dili walay pagkamatarong sa tanan nga dili pagkamatarong. Nana dayon ang kinabuhi fornication, no? Nana diha ang wickedness, nana ang covetousness. Nya mayon na ka nga ako bisag mag-slide diri ko panagatong tithes and offering ay lara ta tithes. Ingon sa Bible, ang covetousness mo appear na diha. Amen. Naganing uban nga wala matang tithes and offering kasimba na. Kana pang wala kay simbahay. Imposible naman na kayo ay. Naghatag ka pero dili tingali insakto. Nay para nakatabang ka pero dili gid sa insakto nga patigayon ba. Ingon sa Bible, being filled, no? Mapuno na ka sa tanan nga dili pagkamatarong, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, no? Apila diha pagka masinahon. Sinasina na yon. Murder. Ay, mupatay na tagtawa na pastor. Di tingali ka sa muputol og liog, pero na mamalikas na ka. Pamalik siya, ingon ang Ginoo, makain ka sa nga word na nakapatay na katubangan sa Ginoo. Pulong lang yung magisulti, pero nakapatay na katubangan sa Diyos. Balikason nimo ang tao, nakapatay na katubangan sa Ginoo. Murder gyapon ang tawag ana niya. Ingon sa Bible, debate. Masultihan mo tinarong, tinuod, makigdebate na. Deceit, linglahon na kaniya. Then malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things. Himuan na kang istorya nga dili mao. Nagtarong ka, daotan ang resulta nimo. Kaning disobedient to parents. Mao na ang resulta niya. Without understanding, bisa kung saan pag may dili kasabot, no? Covenant breakers, mga kasabutan, gubo niya. Yan siya, without natural affection, dili mo bati. Implacable, no? Unmerciful, mga tao nga warag gahi kayo kasing-kasing. Kaig mga utok. Maigsoon, dili ang tatama ingon ani. Pero sa panahon nga magpagahi ta maigsoon, itugyan ra bahin ta sa Ginoo. May sama kang paraon ba magpagahi ka? Pagahion nagsamot imong kasing-kasing. Na ikaw ra luoy gihapon ka kay ikaw ra magihapon mo resulta at dili maayo. Amen? O tulog ka butang lang maigsoon before ko matapos. The wrath of God affects these three things. No? Moapekto ang kapungot o kasuko sa Dios. Bisan pag Christian ka. No? Moapekto ni siya basta kining tulo, naakaning tulo. Moapekto ang kapungot sa Dios. Ang kapungot sa Dios ay nagpahanong sa kalimutan. Pero protektahan gyud na iyang mga katawan kay iyang mga tao, mga anak man niya na. Pero kung iyang mga tao mo apil po na ani para sa Israel, hinghimo siya sopak sa kabuton sa Dios, sila mismo nagantos. Na apil ka ani kung muhimo ka ani mga butanga, no? The wrath of God affects to number 1, affects to the person that practices ungodliness. Moapekto ang kapungot sa Dios, ang kasuko sa Dios ni aning tao, no? Nga nagabuhat og dili pagka-Dios nun. Na example sa dili Diyos nun, nire sa verses 19 to 25, mabasa niyo na siya, no? Because that which may be known of God, no, is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that, when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.
Kung imo basahon ang gikan sa verse 19 may to verse 25, nagisgot ni siya ani mga butanga. Kana bang imong pulihan ang Dios, ang tinuod nga Dios ngadto sa mga butang nga imong gimanggan. Kani imong gi-after ba? Example, ang godliness mo na tigsimbaon ta karon, wala kang mosimba kay nga naman imo na gi-prioritize ang imong trabaho. Ang imong gipaka-Dios ana ang imong trabaho. Wala kang mosimba kay nang laba ka, ang imong gipaka-Dios na ang imong labonon. Ang godliness na sa maigsoon. Buot pasabot imong pulihan ang tinuod na Dios sa mga butang nga mga nag-exist sa kalibutan. That is ungodliness. Okay, kalimot moapekto ang kapungot sa Dios anak nimo. So ay pulihan ang imong tinuod nga Dios sa mga butang nga imong gimanggad ning kalibutan. Amen? Bisa pag na may prayer meeting. Apil mo sa prayer meeting. Namin mga businesses, ay isira sa mga business niyo. Apil to sa prayer meeting kay apil manas panagtigom na to ingon mga Kristiyanon. Paglig-on sa atong pagtuo, pagdasig sa atong pagpangalagan. Nya, gawas pud ana, naagi pud yung mga gikinahanglan. Kinsa sa inyo ang wala nang ginahanglan? Kaya ako nang ginahanglan ng gid ko. So, apil mo sa paghangyo. Apil mo sa paghangyo. Datay prayer meeting mo, i-apil niyo na. Kaya pastor, mura ba ng panahon na pastor, ang grabe na, ay may igsoon, maandan na kung imong sugdan. Wala sa tayo trabaho karon kay ko ana, kung prayer meeting, apil me. Ang mga tao, apil na, magkapasta kay na tama na ba sila ng orasa kay na-prayer meeting na lang, manimbara ba na sila. Mahimo pa kong blessings na nag-observe ba mo. Kaya nga naman, imong una ang kabubuton sa Diyos. Amen? Yes. That is godliness. So kung dili nimo buhaton, that is ungodliness. So dili ato makita maigsoon ang kapungot sa Dios moapekto ngadto sa tawo nga nagabuhat og dili pagka Dios na. Ikaduha. Okay pa ta? Gamay na lang. Ikaduha. The wrath of God affects to the person that practices unrighteousness. So, gawas nga ungodly to, unrighteous pag imong trabaho. Verses 26 to 27. Unsa ning mga butanga? Grabe ka, mas grabe kang aning mga example ninyo adire. Ingon siya, for this cause, no? Tungod daw sa kagahay sa mga kasing-kasing sa mga tao, tungod sa ilang kabadlungon, tungod sa ilang pagkadili Diyos nun, ang Diyos daw nagtugyan sa ilaha ani ngadto sa daot nga pagbati. For even their women did change the natural use into that which is against nature. Law-ay nga mga trabaho maigsoon. Mahimong law-ay nga mga trabaho kapungtan gyud sa Dios. Walang perting sa kuang gyud niya ani. Kung magpabayot-bayot ka, ay lang magpabayot-bayot kasi kung Ginoo na. Kay imo na gyud gipaila sa mga sa kalibutan nga ang Ginoo naghimong bakla. Dili, naghimo ang Dios babae lalaki. Walay bayot, walay tumboy. Amen? Trabaho na sa yawa nga ikaw lalaki magpakababae, ay sa naman ni nga akong lawas, ang akong kasing-kasing naputos naman sa lakin-on nga kuan daw nga lawas, tuntok ka dili na sa tinuod, ila na sa yawa. Amen? Tapos yung mga babae, pastig-astig siya na babae, gika bisa kung saan pa. Kaya mo nag-design sa Ginoo para nimo. Kunya imong usbon, ayaw na. Ingon sa Bible, ang mga lalaki magpakalalaki, ang mga babae magpakababae. Dili ko magbakla, magtumboy. Amen? O ito, gidesign ko sa Kristohanon. Ang babae magpakababae siya. Kung sa modeste, ang babae nakapalda gid siya, dili na pantalon, naka-short. Ay ipaibaw bisag nindot kag lawas, ay ipaibaw bisag nindot kag paa. Kaya magkakos nagsa sa nagtanaw nimo. Manang uban magbra-bra na lang, magpanty na lang. Ayaw, Christian mong ka. Ingon ang Ginoo, kung ikaw ang dahilan nga nakasa na sa imuha, may pag-itait.
Hiktan ka, galingan ba to? Niya ilabay ka sa tungkol sa dagat. Liman pag yunaan ang judgment sa imuha. Na ikaw ang dahilan ba? Dahil nakasaan ang tawhana sa imuha. Imbis kitaguan, gipadayag. Nahilabon og hangyoon, di na pa kumusugot. Yung gidisplay nga, di mabaligya. Amen? Mo ni kahimtang sa kalibutan karon. Mo na makadungog ko na katob. Warag 12 anyos ang bata. Kaapil ba sa problema sa kalibutan? Masukon ang Ginoo sa kalibutan, na ikaw nga naluwas na anak ng sa Diyos, nagpabandong pagkakapil, ayaw. Aron makaiskapartas kapungot sa Diyos. Amen? Kay ang kapungot sa Diyos may sure, wala gyud nagdala og nindot, wala gyud na. Miserable nga kinabuhi, wala gyud maayong kinabuhi anang miserable kinabuhi. Ano mga babae, nanduin nyo, mas maayong din lang maminyo kaysa maminyo mo niya, miserable nga kaminyo. Basta matigo lang may anak. Panahon nga nasayop ka, dawat ka. Kung nasayop ka, dawat ka. Kasi paano? Kanya, hayop pas gino. Lord, nabangi ko. Sayo pa nang, imbis kay gitudluan ta, pagkatapos nasuko na hinunta kay gitudluan ta, wala ka mukuyog sa kabubuton sa Diyos. Hingsukol na hinuon ka. Dili ikaw maulian. Tingnan si Ma'am Dorin, dapat pimulong kung wala mo. Practices unrighteousness, yun ang pulong sa Ginoo, maapektuhan siya sa kapungot sa Diyos. The last but not the least, the wrath of God affects to the person that practices unfaithfulness. Maison, grabe ka broad ang term unfaithfulness. Kaya pwede niya siya ma-apply sa inyong relationship, sa inyong friendship, pwede ma-apply sa inyong marriage life, pwede ma-apply sa inyong, sabi na, gitawag intimate relation, matawag na ito sa ato ang ginikanan nga ito sa anak na ito sa ginikanan, brother and sister, or brother to brother, sister to sister, husband and wife, or wife to husband. Ang unfaithfulness. Tanaw ragon ang may tabo, yun ang pulong sa Ginoo. Yun siya. Sa verse 28, yun ang pulong sa Ginoo. And even as they did not like to retain God in their knowledge. Bot pasabot na hibalo ka, pero wa ka magpabilin diha sa kahibalo sa Dios. God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Sa ato pa nga pagkasulti, kay nahibalo na unta ka sa matuuran, pero kay wala man ka magkinabuhi ana, itugyan ka sa Ginoo sa sayop nga mga decisions, sayop nga panghuna-huna, hantod nga ang resulta dili na maayo ang dagan. Ganahan ka anak. Pero sa dihang nahibalo ka o nag-i-apply nimo, dili ka mahitong inana. Kaya naman gi-apply man nimo ang kahibalo sa Dios. Pero kay nahibalo ka pero nimo gi-apply, itugyan ka sa Ginoo. Ingon ba Bible na? And even as they did not like to retain in God, no? God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Unfaithfulness na. Nakakomit na ka sa imuhang nakakomit na ko anak niya, pero imo siyang himuan og lain. Maigsoon, unfaithfulness ang tawag anak niya. Parang nas uyab. Nanakay uyab, nang uyab pa kag lain. Unsay purpose? Nagminyo na ka, o imo ng asawa, ngita pa kag lain. That is unfaithfulness ang tawag ana niya. Kung sa Ginoo pa, naanaw ta kay Dios, no? Nahibalo na kang kini siya imong manluluwas. Siya imong Ginoo, siya supplyan nimo. Pero nganong adto mo gis dili tinuod na Dios mga lagad. Ano sundon man nimo na imong kaugalingon nga ang Ginoo may naghatag sa imo. Manaybot pasabot ani maigsoon. Unfaithfulness. So bisan sa marriage, kung ikaw mag-unfaithful ka sa imong spouse. Yung spouse ka ng either babae o lalaki. Kung ikaw babae, magbudhi ka sa imong bana, so ko ang ginawa na, unfaithfulness man na. Kung ikaw lalaki, magbudhi ka sa imong asawa, unfaithfulness gyapon ang tawag anak niya. So ko ang ginawa na mga ikso. Nasabtan na to? Nanguyab ka. Gilabtan mo siya. So ko ang ginawa na.
Ang tawag na fornication may tawag na. Dili dula-dula na. Dili dapat dula-dula na siya. Munang ipahilo na ang kinabuhi. Nakasal ang tanin. O sige, ipahilo na lang aron mo plastar ang tanan. Dili biyaan kinanong responsibilidad. Limre ka anak na ka. Biyaan na mo to siya. Ingon ko si pastor nga biyaan. Nag-ingon na ko. Ang term na alignment. Ang sayo atong tarungon aron mainsakto. Don't make me wrong. Sakto ba? Sayop naman eh. Ato siyang pangitaan sa pamagi aron maplastar, aron mainsakto. Sakto ba? Nakisabi mo na ba itong anak nimo? Gobyerno. Dili, oy. Ikaw kay imo tong anak. Di aron maplastar, imo ipayo na. Luoy mo itong babae, mag-imungan, di mo sa plastaran. I-plastar naman siya. Yan na may mga kaso, na yung mga kaso, tibali nga, lisod yun ni mo, kay na yung mga barriers nila, hangyo ang ginoo, Lord, kabangi ko. Hindi mo ikaw pwede makasalong lain, kung wala pa kay-asawa. Amen? Nasabi ba ito na, pat yun, at kung asawa nang nagbinawang. Patinuhanan, pat yun. Kaya makagawas nyo ng isa. Na, kaysa pa to. Kung kita ang execute sa, pero ang ginawa ang mulihok, nakuha na to? Nang itog yan sa Ginoo. I-prove sa Ginoo nga malipay siya sa imong kinabuhi, pasagdi ang Ginoo mulihok ato, siya ay manimalos para nimo. Amen. Di ba way krimen mahitabo na to? Sakto. I-align na to. Akin kadalaga man, ikaw ulit tawag ka na ay, magpagkasal mo, anong plaza? Di mo man. Diba? Proud pa kayo mong anak. Kaya nga naman, akong mama, gipakasalan yun sa akong papa. Proud yun na siya. Kaya nga naman, dili siya gitawag og bad. Insakto din ang proseso. Pag nasayop ka, i-correct. Para sa himayaan sa Diyos. Ang kalibutan karon mo yung practice karon may igsoon. Pag wala naman kasi nabot, biyan! May mag-ikot. Asawa o bana or sa mga lalaki or babae, there's nothing wrong with the appreciation. Kami naman darin mandorin. Secondly, the wrath of God affects to the person that practices unrighteousness. That's the second. Then the last one, the wrath of God affects to the person that practices unfaithfulness. Ay gid mo kalimot nga ang unfaithfulness related na sa mga relationship na to. Whether you are single, you are married or whatever, mga relationship na to sa bisan asa, kung unfaithful ganito, maigsoon, wala gyud maayong dungog diya. Labi na sa atong Dios. Na kay uyaw, unfaithful ka sa imong uyaw, alay dili maayo. Dili maayo resulta. Ikaw asawa ka, unfaithful ka sa imong bana. Ikaw bana, unfaithful ka sa imong asawa, dili maayo resulta. Ang tinuod nga gugma maigsoon, mo dipinsa na sila sa isang isa. Dili magpakaulaw. Amen? Dili, kung naay mga negative inyo na lang na, sulod. Nagawas ninyo ang mga butang nga makapahimaya sa Diyos. Kunya, makapadasik sa imong bisig ka ingon. Namagay mga problema gyapon sa marriage baya. Naging mga don'ts, mga dislikes or likes sa kinabuhi, pero inyo na lang na. Ang pinaka-the best kanang inyong ipadayag ninyo ang pinaka-the best aron mahimong lesson para sa uban. Kami naman doon hindi mo kadungog ng giaway mi. Sa Ginoo maigsoon, mapikto sa tulo ka butang. Mga tao nga nagbuhat sa dili pagka-Diyos nun, mga tao nga nagabuhat sa dili pagkamatarong, mga tao nga dili nagabuhat sa pagka-matinud-an. Maigsoon, gi-requirement tas Ginoo, ng mga lagat tas Ginoo, hantod mo tapos sa nikalimutan nga naay pagka-matinud-an. Faithfulness, iyon ang Ginoo. Kaya kung mamdorin, akong ginan,